Ayan. Eksplosibo, kilabot na Kikil Boys na buhay biktima ng mga biyahero at vendor sa Nepa Q Mart, sinalakay ng CIDG. Sumama si kasamang Julius Babao sa may 50 operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na sumalakay sa Nepa Q Mart sa Quezon City. Target nila ang kilabot na Kikil Boys na walang awang nangungotong sa mga biyahero at vendors sa palengkeng yon. Alas 7 na ng gabi, buhay na buhay pa rin ang kalakalan sa palengke ng Nepa Q Mart sa Quezon City. Ang sitwasyong ito ang siyang sinamantala ng dalawang XXX agents para makapag-undercover bilang mga biyahero ng prutas na magbabagsak ng mga pambentang lansones sa naturang pamilihan. Pagparadang-parada pa lamang doon, nang dala nilang sasakyan, agad silang nilapitan ng ilang kalalakihan. Eh, magbabayad ko, may bayad pa. Ano? Hindi ka. May bayad ba yan? Oo. Ano mabayad pa yan? 20 ang kilo. 20 ang sako. 20 pa lang. Sa 25, 500 din yun. Tulo na natin yun. Yung bayad ba ngayon para sa... Wala na yun. Wala na babayang ticket. Yun na yun. Para saan yun? Bagsak. Bagsak. Sa nangyaring eksenang ito, walang ideya ang mamang kausap ng XXX undercover agent at maging ang nakapalibot niya mga kasama na binibidyo na pala siya ng spy camera. Sila raw ang miyembro ng grupong tinatawag na mga biyahero at manininda sa Nepa Q Mart na Kikil Boys. Isang pangkat raw ito ng kalalakihan na nagsisiga-sigaan sa palengke habang nangingitil ng kung ano-ano mga bayarin. Ang hindi alam ng mga sigang ito, ilang oras bagong surveillance operation na yon ay inireklamo na sila ng isang biyahero na nagpapatago sa alias na Mang Tonyo. Malaking perwisyo raw sa kanilang hanap buhay ang racket ng Kikil Boys na ito. Pag kami ay pumarada dyan sa tabi, sa harap mismo ng Q-Mart, may dumarating kaagad na isa, dalawa, hanggang 3. At sinisingil kami ng bayad para sa pagparada namin, bukod doon sa pagbaba ng kalakal. Bukod pa raw sa garapan ng pangingikil, kung minsan ay nananakot pa umano ang naturang grupo. Lagi hindi nagbabayad, dadaanin sa pananakot, gagawin, kukunin yung manibela. Talagang mararanasan mo, tatakutin ka, baka mabutas pa yung gulong mo. Hirap na ang kalagayan namin dito. Wala na kaming paglalagyan dahil pag kami ay pumalag, 2 lang ang pamimilihan namin. Kung di kami mapunta sa hukay, masasaktan. Ang sumbong na yon ng biyaherong si Mang Tonyo ay sinegundahan naman ng stall owner na ikukubli na lamang namin sa pangalang Aling Nati. Minabuti niyang sa isang tagong lugar na malayo sa Nepa Q Mart magpa-interview para hindi raw siya makita ng kinatatakutang Kikil Boys. Nagtataka kami. Bakit sila ang maniningil sa amin ng pagkaalam namin, hindi naman po sila ang management. Naapektuhan po ang panininda namin. Doon kami kumukuha ng kabuhayan namin, so naapektuhan lahat-lahat. So ang ginagawa po namin ngayon, ang paninda namin, tinataasan namin ng presyo para po mahabol namin lahat yung babayaran namin sa kanila. Upang masampulan namin ang aktual na abutan ng kinikikil na pera, isang pangkat pa ng undercover agents ang aking pinalubog at ipinain sa Nepa Q Mart. Pwede, bagsak, lansones. Ha? Ay, lansones? Oo. Pasok! Babagsak kayo? Oo. Saan galing? Pagdating sa target area, isang lalaking nakadilaw ang mabilis na sumalubong sa amin. Maya-maya pa'y isa-isa na naming ibinaba ang mga lansones mula sa kanyang sasakyan. Sa muling pagsulpot ng lalaking nakadilaw, tila may kinikwenta siya sa isang papel na kanyang hawak. Boss, para saan yun? Bagsak niya rito sa bodega ko. Magkano mabayaran namin? 20 sa hon. 20? Ano? Lugi na ka. Bago lang ba kayo bago-bago ito? Oo, bago lang. Yan mo talaga papakalan dito. Sa puntong iyo'y sinubukan naming tumawad. Baka pwedeng 10 na lang. Okay. 20 talaga isang karton? Di, magkano lahat yan? 15. 15. 1, 2, 3.
At dahil hindi pumayag itong lalaki, ay napilitan ng magbayad ang aming undercover agent. Gawin din 250 lang? Nang magkaabutan na ng kinikil na pera, ay saka pa lamang kami pinahintulutang ibenta ang aming kalakal. Positibong naidokumento ng aking surveillance team na lumubog sa NEPA Q-Mart ang garapanang pangungutong ng pera nitong ilang kalalakiang tinaguriang Kikil Boys mula sa mga biyahero at vendors doon. Ang surveillance footage na yun ay siya naming ipresenta sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group nang tuy maghain ng reklamo ang kasama naming mga impormanteng stall owner at biyahero. Noong hapon rin yun, may kumulang 50 operatiba ng CIDG ang naghanda sa pagsalakay sa NEPA Q-Mart. Mauna muna kami bago kayo Pwesto muna lahat. Tawagan kita pag nakapwesto na lahat. Sir, standby kami ha. SRU, SOU, SIDO, standby kami. Susunod kami mga after 5 minutes, sir. Nang marating na ang target area, agad pinalibutan ng mga otoridad ang lugar. Isang asset at ilang nakasibilyang pulis ang nagpanggap ng mga biyahero. Pagdating ng undercover team sa tapat ng palengke, dali-dali nilang ibinaba ang mga produkto mula sa sasakyan. Maya-maya pa, isang lalaki na hinihinalang miyembro ng Kikil Boys ang lumapit sa mga ito. Kano yun, sir? Mabayaran? 20 pa rin? Sa puntong yun, iniabot na ng aming asset ang 2 marked money. Noon namin napansin na mabilis na nawala ang iba pang kasama nitong nangikil na lalaki. Tila nakakalata sa grupong aming pakay, kaya bago pa man tuluyang mapurnada ang operasyon, ay pasimple nang bumalik sa sasakyan ang aming asset at saka binigay ang hudyat sa mga operatiba. Ito ba, like, clear, yo? Kamay, talikan! Kamay, talikan! Tinago yung baril dito, tinapin nyo. Nandiyan yung baril tinago. Sa pagkakataong yun, isang kalibre 45 at kalibre 38 ang nakita sa loob ng silid na yun. Sa operasyong yun, nasa kote ang 6 na kalalakihan na kinilalang sina Crispin De Jesus, Roberto Cahipe, Angelito Angeles, Charlie Gaban at Bert Dayon. Kasama ring nahuli si Gilbert Lacanilaw na siyang una naming na-video ang nangingikil sa aming mga pinaing undercover agents. Ano yun? Para saan yung bayad na yun? Kasi may bagsak po. Ano yun? Anong dahilan kung bakit kinukuha na niya ng pera? Hindi ko rin po kasi binayad lang po sa akin ni Sir eh. Basta Nirereklamo po ng mga biyahero at mga vendor dito ang pangungutong sa kanila nitong sindikato na ito. Itong truck na ito na naglalaman ng crate ng mga prutas, bawat isa po niyan ay nagkakalaga ng 20 pesos na lagay mula dito sa sindikato. Sa loob daw po ng isang araw, sila raw ay kumikita ng mahigit kumulang sa 25,000 pesos. Samantala, nilinaw naman sa XXX ng Operations Manager ng NEPA Q-Mart na bagamat may sinisingil nga ang pamunuan ng naturang palengke mula sa mga biyahero at vendors doon, ito'y para lamang umano sa parking o loading fee. At lahat raw ng kanilang mga kolektor ay pawang mga naka-ID. Yes, yan ang lahat ng palengke rito sa buong Quezon City ay ganyan ang transaksyon. Lalo na sa mga balintawak. Malalaking palengke na mga merong transfer of fruits or vegetables. Meron kaming mga resibo. Ito, pakikita ko sa inyo itong resibong ito. Dahil dito sa ebidensyang nakalap ng CIDG, tiyak raw na maasunto itong mga naarestong miyembro ng Kikil Boys. Malaki yung nakukoleksyon nila eh. Biro mo, ₱1 ng dito, nahingan nila ng 500. Pag pinagsama-sama mo yun, halos abuti ng 100,000 yun. Kaya kaya nilang mag-deploy ng tao sa bawat lugar na kung meron silang kalaban o ano. Ano sir ang isasampan yung kaso sa mga?
So, meron dyan yung robbery extortion, illegal possession of firearms. Yan ang possible na mga isasampa namin. Bakit kayo natutuwan tatanggalin yan?